know that God has already forgiven us, has shown us His great love. So with that same that we have received, let us also extend the grace of God to others. Let us show that love and forgiveness to one another. Amen po ba? Pangalan mo, ikaw ang kasakutang Sabi mo muna naranasan. sa katabi mo, Merry Christmas! Merry Christmas! Ayan. At talaga naman pong Merry ang ating Pasko dahil tayo ay may Kristo. Salamat at dumating ang ating tagapagligtas. Yan po ang ibig sabihin ng Pasko. And we rejoice in that truth, no? We celebrate that, kaya po may kagalakan sa ating puso. And truly, Christmas will not be complete without Christ. Just imagine the word Christmas, wala yung Christ, so mas lang lahat. Masama, masahol, ano pa? Wala ka maisip. Ano ba? Basta maraming, ito, meron ako listahan dito. Masalimuot, di ba? Masalimuot, masaklap, ayan. At masyadong magastos pag wala si Kristo, di ba? And dahil nandiyan si Kristo sa ating puso, masarap, ayan. At masaya at masagana ang Pasko. Amen po ba? So, kung hindi nasa gitna po si Kristo, pagkatapos po ng Pasko, no, parang nakita, ang daming gastos lang. Yun lang mapapansin nyo. No? Ang daming nasayang, di ba? Mga gift wrapper, hindi na buksan, hindi na gamit, di ba? But thanks be to God, we have Jesus Christ, and there is a reason to celebrate. Because the Savior has come. Amen po ba? Praise God. So, with regard to Christmas, wag na po tayo makipag-debate doon sa mga gusto nila, ibang araw ang Pasko, gusto nila, September dapat yan, ganyan. Yung iba naman May, iba naman March, no? So they have their own, but it's okay, no? The date is not really important. In fact, what is important is we are celebrating and acknowledging that the Savior has come. Yun po talaga importante. Maski ano pang araw yan. No? Ako nga, gusto ko yung birthday ko, gusto ko gawing February na eh. Kasi, alam niyo naman, pagka Pasko yung birthday nyo, alam niyo na kung bakit, di ba? Iisa lang regalo. Kaya gusto ko mga February, may pera ng mga tao. But anyway, it's important that we acknowledge that Jesus has come, okay? And it's also not important kung sinasabi nila, ay naku pastora, hindi maganda yan kasi alam mo, yung December 25, ano yan eh, pagan festival yan eh. Sino nakakarinig ng ganon? Sinasabi nila, it's a pagan festival. Ginawa lang nilang Christian, kinristianize lang nila. Well, alam nyo, hindi naman ibig sabihin nag-coincide yung birthday nyo sa isang pagan festival, pagan ka na. Ganon ba yon? Di ba hindi? Maski pa pagan on that day ay may festival, tapos pinanganak ka rin doon, hindi naman ibig sabihin pagan ka na rin. So it doesn't mean that yung birthday po ni Jesus nilagay ng December 25 ay pagan na po yung practice na yon. Paano magiging pagan ang Christmas? What does pagan mean? Being a pagan mean? It means you don't have Christ. Amen? Who do we celebrate on Christmas? Christ! So, imposible po maging pagan practice yan because we are celebrating Christ. Now, if you're celebrating Santa Claus, now that's a different story. So, we don't celebrate Santa Claus, no? Huwag nyo nang lokohin yung mga anak nyo. Wala pong Santa Claus. Ayan. Si Jesus ang meron. Siya po ang dumating para tayo po'y iligtas. Kaya, let's celebrate Christmas, the birth of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? At dahil po, ang last topic natin ay patungkol sa pamilya, no? We will actually continue with part 4 next year, 2026. Meron pa hong kaduktong yon, hindi pa ho tapos eh. So next year na po natin pag-uusapan yan. But actually today, we're still going to talk about family, no? Today, it is entitled Christ in the Family. Okay? Christ in the Family. And you all know that Jesus Christ was born in a family. Born as a baby. Pwede naman siya bilang Diyos, ay bigla na lang may bumukas na portal. Tapos bumaba siya, may ilaw, and bumaba siya as a fully grown man. That is possible because He is God. He can do anything. And that will not be questioned, no? Bakit po?
Hindi naman po siya ang unang dadating sa mundo na full-grown man. Okay? No father, no mother. Naalala niyo po si Adan. Si Adan po ay hindi dumating dito as a baby. Tama po ba? Even the woman, Eve, did not come as a baby. They were full-grown human beings. So, pwede po niyang ginawa yon. And there's another one, si Melchizedek. You all heard of Melchizedek? He's the high priest who met Abram, all right, after Abram's battle. And si Melchizedek po is described as a person having no father, no mother, no beginning, no end. All right? So, he walked on this earth, walang magulang, fully grown. So, kung sakaling dumating si Jesus dito as a fully grown man, he could have decided that, and he's God. He can do anything. Pero alam niyo po ba, talagang he humbled himself to the point that God, the creator of all things, was in the womb of a woman that he created for 9 months, just like you and me. 9 months po. Can you just imagine? He's the creator. Siya ang naglalang ng lahat. Tapos nagstay siya sa loob ng sinapupunan ng 9 months. Such humility that he would be willing to go through that. Ba hindi biro ang 9 months? Especially if you're God. Amen! You're God, you're so great, so big, and then you decide to become a fetus. Diba? And not only that, to live in a world that He created, and to die for all that He created. That is the humility of our Lord Jesus Christ. So Christ was born also in the smallest unit of society, and that is a family. Yun po ang pinili niya. Pwede naman siya sa isang kingdom, sa isang kaharian, right? Sa isang empire, pero po ang pinili niya isang pamilya. Okay? So Jesus, the Creator, that's who He is, and yet we see how humble He is. Jesus, the Savior of the world, was born into a family just like yours and mine. No? He didn't come into the world as a solo act. Lahat ng mata sa Kanya kasi kakaiba siya. Hindi po. He was just like one of us. And then meron siyang magulang. Meron siyang earthly mother and a foster father. Okay? Hindi niya po tunay na ama si Joseph. Alright? It is very clear from the beginning that Joseph and Mary did not have any relationship or any contact before Jesus was born. Okay? So, nagkaroon din po si Jesus ng mga kapatid. Totoong pamilya po ang meron si Jesus. Mga kapatid, babae at lalaki, yan po mga kapatid ni Jesus. Now why? Why did God choose to bring Jesus into the world through a family and to a family? The reason is because God came to have a family. Gusto niya po magkaroon ng pamilya. Hindi niya gusto magkaroon ng mga alipin, mga servants. Hindi po yan ang nais niya. Gusto niya pamilya. Gusto niya magkaroon ng anak. Maraming anak. Kaya itinanim niya ang kanyang anak. God sowed His Son, Jesus, and look at you. We are the harvest of our God. Okay? So alam niyo po ba, sowing and reaping does work. Even God utilizes that. Ginamit niya ang kanyang anak, itinanim niya, at umani siya ng maraming anak. Ikaw at ako, tayo po ay anak na ng Diyos. Amen po ba? Praise God. So, dahil tayo bahagi na isang pamilya, mapalad po tayo. Tayo po ay designed by God that way. Pero kung wala ka namang pamilya, baka naman ikaw yung mga, di ba merong ganun Pastora, wala na po akong pamilya, nag-iisa na po ako sa buhay. That happens. Well, let me tell you, alalahanin mo, meron ka pang pamilya. FCI family. Welcome to FCI. Palakpakan natin kung meron kang wala kang pamilya, may FCI family ka naman. And most importantly, meron kang pamilya sa kalangitan. We really do belong to the family of God. Right? Tayo po ay tunay na magkakapatid kay Kristo Jesus. And we are forever family today, if you are a believer of Jesus Christ. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sige po, tignan mo yung kapatid mo, sabihin mo sa kanya, we are family. We are family. Forever family na po tayo. We are family. Diba? So, totoo po yan. Tayo po ay
tunay na magkakapatid sa Panginoon. More than you know, more than blood, we are spiritual brothers and sisters forever. At si Jesus po ay regalo ng Diyos sa atin. Jesus who made us all blood-bought. Sabihin natin lahat, blood-bought. Okay? And we became spiritual brothers and sisters forever. Tingnan niyo po ang sabi sa Psalm 127, 3-5. It says here, children are a heritage or gift from the Lord. Galing po talaga sa Diyos ang mga bata. Kaya yung mga anak natin, galing yan sa Diyos. But we can apply this to Jesus, more so to Jesus. Jesus, born as a child, is a gift of God to humanity. Regalo po ng Diyos, si Jesucristo, sa buong sangkatauhan. Okay? He is, si Jesus po, He is the gift who brings abundant gifts. Siya yung regalo na nagdala ng sangkatutak na regalo. At ito po yung mga regalo na eternal, hindi nawawala, hindi nauubos. Ito po yon. Sabay-sabay natin deklara, ready and go. Salvation, redemption, sanctification, justification, glorification. Lahat na po ng Sean nandyan na. Para sa atin po lahat yan. At yan pong mga binigay niya sa atin ay eternal gifts. Never yan mauubos, never po yan kakapusin. Para sa ating lahat po yan. Lahat na nananampalataya kay Kristo. So Jesus is the gift of God. The gift who died for us. As a perfect sacrifice for our sins. Sabi nga, He was born to die. Jesus was born to die. Okay? Pero ba dito pinanganak para mamatay? Kakaiba po, di ba? Pero si Jesus, siya po ay nabuhay para mamatay. Tayo po nabuhay, pinanganak para mabuhay. Pero si Jesus nabuhay para mamatay para sa ating lahat. And it is God who provided the sacrifice for us all. Kung hindi po Diyos nag-provide ng lamb, the Lamb of God, then tayo po ang magbabayad para sa ating mga sala. Kaya salamat sa ating Diyos who provides for us. Eternal gifts He brought us. And Jesus' birth was no ordinary birth. He was born for a purpose. And that is stated fully in John 3:16. Sabi po sa John 3:16, basahin po natin sabay-sabay. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Buhay na walang hanggan po ang bigay sa atin ng ating Panginoon. At dahil dyan, lahat ng mananampalataya kay Kristo, lahat po ay may buhay na walang hanggan na. Amen? So yan po ang patunay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. It is God's love that we also celebrate today as we celebrate Christmas. At yung pong buhay na walang hanggan, ito po ang pinaka-importanting bagay na matatanggap nyo. Wala man kayong matanggap itong Pasko. Baka walang magregalo sa inyo. Pero natanggap nyo na ang pinaka-importanting regalo. Ito po ay buhay na walang hanggan. Amen? Ang buhay po kasi dito sa lupa, napaka-iksi lang po. Okay na ba sa inyo 120 years? Pwede na. Pwede na. Okay? Pero maiksi pa ho yan compared to the eternal life that God has given us. Forever and ever, wala na pong kamatayan. Okay? So thanks be to God that He gave us Jesus, and with Jesus came eternal life. Kasama po yan sa salvation na natanggap natin. So yung pagkain, nauubos. Sapatos, damit, nasisira, nabubulok. Right? Nawawala. Pero ang eternal life, hindi nawawala. Magkamali ka man, hindi mawawala sa iyo ang eternal life. Amen? Praise God. So you can rejoice in those things, no? Wala man tayo matanggap, pero natanggap na po natin ang pinaka-importanting regalo, ang buhay na walang hanggan. Amen? So itong Pasko, yan, ito maganda to, application. Itong Pasko, ipagkaloob din natin sa iba. Ang pinakamagandang regalo na maaari nilang matanggap sa buong buhay nila, ibigay natin si Kristo sa kanila. Okay? Bago kayo magtawag ng mga bata,
Okay? O kaya kung magtatawag kayo, tandaan nyo, higitan nyo naman sa 20 pesos. Kung magbibigay kayo ng aginaldo, higitan nyo naman ng 20. Amen? Alright. So, share nyo muna si Jesus. Alam niyo po, magandang catch, pang-attract sa bata. Kunwari, marami mga bata, di ba? Pag Pasko, ang dami niyan. Oh, sinong gusto ng regalo? Takbuhan yung mga bata, di ba? Tapos sabihin mo, alam mo ba kung ano ang pinaka-importanting regalo? Sabihin ng mga bata, ano? Si Jesus Christ. Tanggapin nyo si Jesus. And you can lead them in prayer. No, bago po tayo mag-abot ng aginaldo, let that be your catch for the kids. Kasi yun na po ang pagkakataon natin na makapag-share po about Jesus Christ. At hindi po yan parang out of nowhere. Kasi Pasko nga eh. Kasi nga Christmas. And let Jesus be the center of our Christmas. So yun po ang parang opening sentence nyo. And then, pag kayo po'y kakain na ng Noche Buena, pag may bisita o may mga kamag-anak, okay? Higitan nyo naman din dahil generous ang ating Panginoon ng 500 ang inyong Noche Buena. Okay? Higit pa dyan ang bibigay sa inyo ni Lord. Hindi lang 500 because God is a generous God. Amen po ba? Okay, you can also share to your mga kamag-anak o mga kabahay, kasama sa bahay. Okay? Usually naman pag Kristiyano, kayo pinaglilid ng prayer, tama? Parang wala na silang makita kundi ikaw. Oh, lead the prayer. Oh, asan na si ano? Ayun. Oh, Christian eh. Di ba? So yun din po ang magandang entrada. Pwede nyo sabihin, alam nyo ba kung bakit tayo nagse-celebrate ngayon? Oh, di ba? So hindi dahil sa regalo, hindi dahil sa kakainin natin, kundi dahil kay Kristo. So before you start your prayer, you can introduce Jesus Christ. Hindi yung basta pray na lang. Salamat sa Diyos na pinadala niya si Kristo Jesus para mamatay para sa atin. Siya ang tagapagligtas. Dumating na ang tagapagligtas. Tanggapin na lang natin ang regalo ng Diyos. And then, gusto po ba natin, magpe-pray na po tayo? So, sunod kayo sa akin. Ganun po. So, yun po mga opening natin. Para po makapag-share tayo. Dahil ang totoo po, si Jesus lang po ang regalong kailangan natin sa buhay. Amen? When you have Christ, you have everything in life. Amen! Praise God. So, yun po mga style. So, ginagawa ko po yan pagka meron po kami mga salo-salo. Ayan po. So, remember that God sent Jesus into a family also to show the importance of relationships. Kaya ang Diyos, nagpakilala siya bilang Ama. Pinakilala siya ni Kristo as Father. Hindi sinabing the King, the Creator. Hindi po niya sinabi yon. The Father. Kaya nga ang prayer na tinuro niya, Our Father. So ganun po ang introduction ni Jesus sa ating Diyos Ama. Siya ay Ama, hindi Master, hindi Hari, kundi Ama sa ating lahat. God shows the importance of relationship, of love, and community. Kaya celebrate family time during Christmas. Kaya kung nagtataka po kayo, bakit wala po tayo lagi on the day of December 24 or 25, di ba usually may mga Christmas service. Kaya wala po tayo niyan. Sa atin naman po ay araw-araw Pasko. Dahil araw-araw ay may Kristo tayo. Amen po ba? Pero pagka po 24 or 25, usually dyan po ang mga family gatherings, di ba? Kami nga po pupunta sa Pasig ng 25, no? Paano kung sinet ng lunchtime, tapos tayo dito may service, sasabihin ko sa kanila, ay, hindi ako pwede. Kasi, meron kaming service. Sasabihin nila, di mag-a-adjust pa kami sa'yo, di ba? So, nagkakaroon pa minsan ng mga issues. So, ayan po, ibigay na po natin sa inyo yung mga araw na yon para kayo naman po ang mag-share sa inyong mga kamag-anak. Pagkakataon nyo na mag-share patungkol kay Kristo. Amen? Because family is precious to God. That's why He came through a family. He showed us that family is important. Reminding also us that we are now the family of God. And also, Jesus' birth reminds us that family is not just about blood ties. Hindi lang yan sa dugo. Di ba sabihin mo, ay, hindi ko yung kapamilya, hindi ko yung kadugo. Okay? Pero it's not about blood ties. I would just like you to know, sa totoo lang po, wala pong ni isang drop of blood na natanggap si Jesus from Mary.
wala siyang isang patak ng dugo galing kay Mary. Because if that is true na nakapasok ang dugo ni Mary kay Jesus, then He is not the unblemished lamb. We all know that Mary is also a person na nagkasala din po siya. Contrary to, sorry naman sa mga nakikinig, contrary to popular beliefs, no, na si Mary po ay immaculate and who never sinned. It is only Jesus who never sinned. Only Jesus. No? So hindi naman natin inaapi si Mary, kundi only Jesus never sinned. Lahat po ng tao ay nagkasala. So, kung meron pong dugo na dumaloy galing kay Mary, then hindi na po perfect yung lamb, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Alam naman po natin, kailangan pure, unblemished yung tupa. And so, wala po talagang dugo na dumaloy galing kay Mary. Alam niyo po saan galing ang dugo? Maski po ang anak natin, alam niyo po ba, ang dugo ng anak niyo ay sa tatay galing. Pero hindi po galing kay Joseph ang dugo ni Jesus, ha? Joseph is only a foster father. They did not have sexual relation bago po si Mary ay nagkaanak ng firstborn. No sexual relation. They had children after, but not before. Okay? So, ang dugo ni Kristo galing po sa body that God prepared for Jesus. Jesus said those words, "You prepared a body for me." So it means, yung pinirapara ng Diyos Ama para kay Jesus, kasama na po doon ang dugo. So even the blood of Jesus came from God. It did not come from any man. It came from God. Actually po, kami po ng mga anak ko, nagpa-blood test kami, blood type, no? So ako po, type O. Lahat ng anak ko, A or AB. Bakit? Si Pastor Mike, AB. Okay? Wala sa kanila ang O. Alright? So, test nyo rin po anak nyo. Baka para malaman nyo. So, yun po. None of them had my blood. Walang dugo ko ang dumadaloy sa kanila. Pwedeng hulmahan lang ako, pero definitely no blood of mine went to my kids. Okay? So, ganun din po kay Jesus. Ang dugong dumaloy sa kanya ay galing sa katawan na God prepared for Him. Okay? So, Jesus is that lamb. The lamb that is pure, unblemished, the lamb that is holy, that was the perfect sacrifice of God to take away the sin of the whole world. Hindi lang kasalanan natin ang tinanggal niya, kasalanan ng buong mundo. Amen? Ganun po kabuti ang ating Diyos. So, that blood is described as His own blood. Nasa Hebrews po yun. His own blood. And then in 1 Peter, precious, powerful, able to cleanse us from all sins. Ganun po ka-powerful at ganun po kaiba ang dugo ni Kristo. That was His own blood that is able to cleanse our sins. Alam niyo po, maski itaktak natin lahat ng dugo natin, hindi ho natin kaya linisin ang ating mga sala. Pero ang dugo ni Kristo, Kanyang dugo na inalay, yun po ang nakalinis ng kasalanan ng buong mundo. Amen? Praise God. So yun po ang sineselebrate natin tuwing Pasko. No? And family is about bonds of love. Pagbubuklod dahil sa pag-ibig, commitment that unite us. So, hindi lang po yan sa dugo. Kasi paano natin magiging kapatid si Jesus kung wala naman dugo niya ang pumunta sa atin, no? Sa ating system. So, the answer is in John chapter 1. Sinabi po doon that when we receive Jesus, we become His family. This is not physical, this is not biological, this is not out of the desire of our parents, but the Word of God says, whoever receives Him are given the right to become children of God. So, hindi lang po sa dugo ang pagiging pamilya. Hindi lang po galing sa isang sinapupunan, kaya tayo nagiging pamilya. Nagiging pamilya tayo dahil nung nanampalataya at tinanggap natin si Kristo sa ating buhay. We are now forever family. Sabi mo nga sa katabi mo, we are forever family.
Amen. Forever na po yan. So that's the grace of God, no? Na tayo po, we belong now to the family of God, no? What a privilege that has been given to us. Imagine, ang Diyos, tatay natin, as in for real. And our brother, the firstborn from the dead, Jesus Christ, the firstborn among many brethren. Siya ang unang pinanganak, firstborn from the dead po yan, among many brethren. Tayo po yon. Kaya kuya po natin si Jesus. Ama natin ang Diyos Ama. Okay? So this is what we need to realize, that we are part now of the family of God. Okay? Kapamilya forever. At dahil forever mo na kapamilya yung katabi nyo, ayan, dito na po papasok, na kung tayo po ay may tampuhan, may friction, di ba? Sa ating ka-church o kasama sa pamilya, matuto na po tayo na magpatawad sa isa't isa. Matuto po tayo magmahalan at mag-unawaan. Amen po? Bakit? Kasi forever na tayo magkapamilya. Can you just imagine? Dito, hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo marunong umintindi. Pagdating natin sa langit, sasabihin natin, ikaw na naman! Ikaw na naman, hindi na yung natutong magpatawaran. So dito pa lang, umpisahan na po natin. Matuto tayong magpatawad. Matuto tayong magkaunawaan. Natural lang po ang friction. Gusto nyo walang friction? Huwag kayong gagalaw. Walang friction. Kaya po may friction kasi po may gumagalaw. Natural, magkakabanggaan, magkakainisan minsan. Natural lang po yan. You have to see it as part and parcel of having or living in a community or living in a family. Diba? Kasama na po yan. So, ano po ang solusyon? Ang solusyon, magkapatawaran po tayo. Ang solusyon, magkasundo tayo, magmahalan. Know that God has already forgiven us, has shown us His great love. So with that same that we have received, let us also extend the grace of God to others. Let us show that love and forgiveness to one another. Amen po ba? Napakahirap po kasi talaga na nagpupuri ka sa Diyos, pakaway-kaway ka pa sa Diyos na ganyan, tapos yung leg mo naman naninigas kasi ayaw mo tignan yung katabi mo kasi inis na inis ka sa kanya. Nanggigigil ka, sabi ng dito na naman to, sakala ko first service siya. Sumabay pa dito sa third service. Di ba? Apakahirap na may kagalit. Nakakabawas kagalakan. Tama po ba? Ang hirap na may kagalit. Paano kung patawarin mo na lang para wala ka ng kagalit? Mas mabilis, mas maginhawa. Mas maginhawa po ang ating pakiramdam. Di ba? So, we thank the Lord that siya ang unang nagpatawad sa atin, kaya kaya mo nang magpatawad. Siya ang unang nagmahal sa atin, kaya mo nang magmahal. Amen! Hindi naman yan huhugutin mo out of thin air. Hindi po. You are filled with the love of God. The love of God has been shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Punong-puno ka na ng pag-ibig. Amen! Punong-puno ka na ng kapatawaran. Alam niyo po ba, lahat ng sala mo pinatawad na. Maging yung kagalit mo, lahat ng kasalanan niya pinatawad na. So dapat tayo rin marunong na magpatawad. In fact, we are honoring the finished work of Jesus when we choose to forgive one another. Bakit? Pinatawad na rin niya eh. Yung kainisan mo, pinatawad na rin ni Jesus yon. And do you know that the Father God forgives and forgets all our sins? Sa atin po, forgive lang. Hindi natin kaya yung forget. Baka because of memory, pwede pong possible po, makalimutan nyo na. But it's not, required of us to forget. We're only to forgive one another. So kung naaalala nyo pa yung kasalanan ng isang tao, okay lang yon, as long as you made a decision to forgive them. But I want you to see this. Do you know that God forgives and forgets our sin in honor of the finished work of Jesus Christ? Dahil sa ginawa ng kanyang anak, hindi niya aalalahanin ang ating mga kasalanan. Maski anong gawin mong paalala sa Diyos, sabi niya, hindi ko na naalala yan. Hindi, Lord, ito yung ginawa ko noong 1989, ganto. Di ba, Lord, ito yung ginawa ko, matindi yun. Hindi ko na naalala yan. Why is He doing that?
in honor of what Jesus Christ has done. Biro mo yung anak niya namatay para sa ating kasalanan, para linisin tayo sa kasalanan, tapos aalalahanin pa niya, hindi niya alalahanin yon. Amen? Kaya every time we forgive other people, we are honoring the finished work of Jesus. We are honoring the blood of Jesus that has forgiven them. Amen? Nakita niyo po ba yon? Parang wala akong kausap. Amen. We are honoring what Jesus Christ has done. Nilinis na ng ating Panginoon ang kanilang mga sala. So tayo rin, with that knowledge, we are to forgive one another, even as God in Christ has forgiven us. Sabi ko nga, it's the bare minimum to love and to forgive. Minimum po yan. Maski wala kang ang gawin bare minimum, nagawa mo na to love and to forgive one another. It's the bare minimum. Okay? So, tayo po yung magpatawad. Pastora, paano pag siya yung mali? Siya naman talaga yung mali. Okay? Kaya hindi ko siya pinapatawad kasi siya yung mali. Okay, siya na nga yung mali, tapos hindi mo naman pinatawad, di dalawa na kayong mali. Kasi tama lang po na tayo po yung magpatawad. Gaya ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon. Dalawa na kayong mali. How about gawin mo yung tama? Tayo po yung magpatawad dahil pinatawad din tayo ng ating Panginoon. Amen? That's the grace extended to us. Let us also extend that grace to others. Sabi nga nung iba, kasi di mo alam ginawa niya sa akin, itong ginawa niya sa akin, itong ginawa niya sa akin. May mga tao, hilig na, para showing your battle scars. Di ba? Showing their battle wounds. Iba nga, wounds na Hindi na siya yung dried up na, pero pinapakita pa rin, itong ginawa niya sa akin, itong ginawa niya. Gusto nila ipakita yung battle scars. They're proud of it. They're proud that itong ginawa niya sa akin. In a negative sense. But the only way that you can heal totally of those scars is when you forgive. Laking ginhawa sa inyo pag marunong tayo magpatawad. Amen! Alright? Alam niyo po ba, hindi lang yung pakiramdam niyo, pati kalusugan natin, gumiginhawa pag marunong tayo magpatawad. You don't know, but the effect on the nerves, yung mga nerves natin, the nervous system, laking bagay pag napatawad natin. Finally, pwede ka na matulog na hindi mo siya iniisip. Gabi-gabi na lang, iniisip mo siya. Pag-isip mo sa umaga, naiisip mo pa rin siya. Diba? Tapos ang naiisip mo, puro negative. Ang una mong pinapalaya ay yung sarili. Pero pag pinatawad mo na siya, pinalaya mo na rin siya. Sabi nga, si Jesus daw po, nagpatawad na isang tao. Sabi, who gave you the power to forgive? Diba? So, forgiveness is a power. It is a power. You release it. It's a power that you release. At ang unang nare-release, ikaw na nagpatawad. At pagkatapos, yung pinatawad mo, na-release na rin. Okay? So, even forgiveness is the grace of our Lord Jesus Christ. So, magkapatawaran tayo. Tayo magkakapatid. Forever na tayo magkakapatid. Let's learn to forgive one another in Christ Jesus. Amen? Maging sa pamilya. O, di ba? Everything starts in the family. Patawarin mo na. Patawarin mo na yung kapatid mo. Patawarin mo na yung asawa mo. Sino dito bagong kasal? Taas ang kamay. Medyo bago. Yung may 10 years na. Ayun. 15 years. 20. 20 years? Yun, 20. 30 years. Ano ka ba? 15, 20? 20. 30? 40 years? Hanggang ngayon may 40? 40! Palakpakan naman natin, 40. Okay, 50 years. Meron na ba? 50 years. O 40 lang tayo. 40 years. Congratulations. And alam ko, makaka-agree kayo sa sasabihin ko. Kasi kung tatanungin ako ng mga bagong kasal, Pastora, ano ba ang sikreto para maging mahaba ang relationship na mag-asawa? Gusto nyo malaman? Handa na kayo. Okay. Yung pong umabot ng 40 years o kaya 50 years, kung tatanungin sila,
Kaya ba kayo matagal bilang mag-asawa? Dahil ba ang babait nyo? Ang bait nyo siguro. Siguro ang babait nyo sa bahay. No, para kayong, hello, hi, ganun lang kayo. Hindi po. Hindi sila mabait. Alright, pero may natutunan sila. Kaya matagal ang marriage nila. Kasi natutunan nila kung paano magpatawad sa lahat ng kapalpakan at lahat ng kasalanan ng kanilang asawa. Yun ang natutunan nila. Totoo? Hindi. Totoo. Totoo po yan. Sasabihin po sa inyo yan na hindi talaga perfect yung asawa niya at siya rin hindi perfect. Kaya dapat matutunan mo kung paano magpatawad para humaba ang pagsasama niyo. Yun po talaga ang sikreto. Kaya dapat kung pupunta kayo, magpapakasal kayo, at magpapakounsel kayo, ang una kong tanong sa inyo, handa ka na bang magpatawad? Dahil kung hindi pa, mag-aral ka muna. Kasi yan ang gagawin mo every day or every week of your life. Tuturuan mo yung sarili mo kung paano patawarin ang iyong asawa. Amen! Salamat. Salamat sa isa. Totoo po yan. Yun po ang nagpapatagal na mag-asawa, ang kapatawaran sa bawat pagkakamali. No? And they have learned a system kung paanong, maski may ginagawa yung isa na hindi niya gusto, sanay na ako dyan, manhid na ako dyan. Totoo po yan. That's an art you have to learn. It's a skill that you have to learn. Na kaya mo, maski naiinis ka, nakangiti ka pa rin ganyan. No? Ayan. At lahat po yan, magagawa natin mas madali sa biyaya ng Diyos. Yung iba po, it's a skill, pero ito po mas madali. Sa biyaya ng Diyos. Titingin ka lang kay Kristo, Lord, naiinis ako. Pero sa inyo ko kukunin ang kapayapaan, sa inyo ko kukunin ang kalakasan, kaya magkakapatawaran kami. Kaya ko siyang patawarin. Amen? So it takes Jesus really in your relationship. It takes the grace of God para humaba ang relationship nyo. Yun po ang talagang sikreto. No? Marunong magpatawad. And pag naibigay nyo na kay Lord yung problema nyo about any relationship, whether that's marriage, magkakapatid, magbiyanan, whatever that relationship, pag kinas nyo na yung cares nyo kay Lord, huwag nyo nang kinakamusta. Huwag nyo na, Lord, sandali, pakita nga ulit yung, yung binigay ko sa yung problema. Huwag nyo na kinakamusta, kinukuha nyo pa kay Lord eh. Hayaan nyo na kay Lord yung problema nyo. So that you can be at rest. The reason why He's letting you cast your cares upon Him because He doesn't want you to worry. He doesn't want you to overthink. Minsan isip tayo ng isip, wala nang tigil yung isip natin. Imbis na tayo nakakapagpuri sa Diyos, ang focus natin nandun sa problema. Focus your eyes on Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, focus on Jesus. Okay? So Christ in the family reminds us of His love for us, of His forgiveness, of relationships that are valuable. No? Jesus came to forgive us of all our sins. Lahat po ng ating sala, deleted na. Washed clean na by the blood of Jesus Christ. Kaya tayo po, kaya natin magkapatawaran. Okay? And Christ in us allows us to do this. Mahirap po ang magpatawad. Yan po ay totoo. Sabi nga po, malagpas ako, but sabi nga po, we are to overlook offenses. Ano po ibig sabihin nun? Don't make a big deal out of the offenses. Sinabi po ng Panginoon that it's impossible that offense will not come. Ano ibig sabihin nun? Talagang may offense. Pag nagulat ka pa sa offense, yun ang nakakagulat. Ba't ka nagulat? Maski saan ka pumunta, there will always be offenses. So, learn how to overlook offenses. And you will be displaying Christ in you. Proverbs 19:11. Look at this. Sabi po dito, a person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. So, yung glory po dyan, it means karangalan. Karangalan pala yun sa iyo kung i-overlook mo na lang yung nagawang mali sa iyo. Overlook it. Okay? The same way that Jesus overlooked our offenses.
Alam niyo po yon, at the cross, pagkatapos siyang bugbugin, suntukin, duraan, lahat po ginawa sa kanya, ininsulto siya. Okay? But at the cross, Jesus overlooked our offenses. Ang sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Pero hindi po tumigil doon. After He overlooked it, He paid for our sins. And He forgave us of all our sins. Amen? So karangalan pala, kapag tayo po, hindi natin pinalalaki yung offense sa atin. We just say, it's okay, no problem. No? Ino-overlook na lang po natin. We learn to forgive, just like Jesus has forgiven us. So as believers, tandaan niyo po to, saan tayo kukuha ng lakas para magpatawad? Look to Jesus and know that you are empowered by the Holy Spirit. I need to say this to you so that you will be aware. You are empowered by the Holy Spirit to forgive one another. You have to know na ang lakas nyo para magpatawad ay galing sa banal na spirito na nasa inyo. Amen? Do you have the Holy Spirit in you? Then you can forgive one another in Christ Jesus. Amen? And we are extending the grace of God that God has extended first to us. Una naman tayong binigyan ng biyaya ng Diyos. And through that same grace, we can dispense that forgiveness and love. Okay? At ang pag-ibig ng Diyos ay matindi. Yung pag-ibig na binigay po sa atin, pakita ko po sa inyo kung gaano katindi. Ang sabi po sa Bible, love covers a multitude of sins. Hindi lang a couple of sins. Eh, ang dami niya ng kasalanan sa akin. Ilan? 2. Dalawa na yan, pastora, 2. Ang kaya ng pag-ibig na nasa iyo, na ibinigay sa iyo ng Panginoon, multitude of sins. Amen. So, I'm telling you this so that you know, kaya ko pong magpatawad. Kayang-kaya ko magpatawad ng sangkatutak na kasalanan because the love of God has been shed abroad in my heart. And love covers a multitude of sins. Amen? Okay? So again, when you forgive, you release power. May binabasa po ako na sinabi doon, to err is human. Hindi po to galing sa Bible, Pero I agree with it. To err is human. Yung magkamali daw ay tao lang talaga kakamali, no? But to forgive is divine. And I believe that. Alam niyo po bang hindi natural sa tao magpatawad? Kailangan mo matutunan ang pagpapatawad. Kaya ayaw natin nagpapatawad This is, alam niyo, yung itsura niyo, ganyan-ganyan, kada nagtuturo ako sa patawaran. Talaga natatahimik ang tao kasi naisip nila, yung galit ko sa ganito, galit ko sa ganyan. Sige na nga, papatawarin ko. Sige na nga, pastor. Ganyan-ganyan itsura lagi, basta pagtungkol sa forgiveness. Because, it's not natural for us to forgive. It is divine to forgive. It comes from the Spirit of God. And that's why I am letting you know you have the Spirit of God in the inside of you, and that's why you can forgive. Amen? Let the Spirit of God lead you, and let His peace rule and reign over you. Kapag hindi natin hinayaan na yung peace niya ang mag-rule and reign, mahirap po talaga magpatawad. Lalabas at lalabas ang galit. Pero I'm telling you again and again, to forgive is divine. And you can do that. You have the Holy Spirit of God in the inside of you. And everybody says, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So itong Pasko, magpatawad po tayo. Umattend kayo ng reunion na iniiwasan nyo dahil doon sa tiyahin mo na nakagalit mo. Umattend na kayo, sayang naman, pagkakataon po para ipakita. Subukan nyo kasi baka iwas kayo ng iwas doon sa reunion. Hindi nyo tuloy na pa-practice yung kapatawaran. Pastora, ayoko na lang, umiiwas na lang ako. Hindi, pumunta kayo. Kasi pag alam nyo na nasa inyong Espiritu ng Diyos, nasa inyong pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang sarap lakaran. Lakaran nyo. Tapos pag nakita mo yung tita mo, sabi mo, hi tita. Diba? Kaya mo nang magugulat pa yun sa'yo Lalaki talaga mata nun. Picturean mo kagad. Lalaki mata nun. Ba't ako binabati nito? Diba?
So magsisilbi kayong liwanag at magugulat talaga sila. And then, who knows? Bigyan kayo ng pagkakataon to share the gospel with them. Amen? Or magkabati na kayo kasi maski Kristiyano nagkakagalit eh. Pero gulatin nyo siya. Ikaw na mauna. No? Batiin nyo po sila. Okay? So, again, hindi lang po sa dugo, biologically, na tayo po'y nagiging pamilya. Pwede maging magkapatid in another way. And Jesus taught us how it is done that we become family. Tingnan niyo po sa Matthew 12:46-50. Jesus says, "Who is my mother?" Sinong nanay ko? "And who are my brothers?" And then, sinagot din po niya, "Whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." So this is another way to become real family. Hindi ho sa dugo, hindi dahil iisang sinapupunan ng pinanggalingan nyo. Hindi po. Pwede po na according to Jesus, whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. So ang tanong ngayon ay, ano ba ang will ng Father? What is the will of the Father? Well, the will of the Father is that you believe in the Lord Jesus Christ. Do you believe in the Lord Jesus Christ? Then you are my brother, my sister, and my mother in Christ Jesus. Amen po ba? Come on, let's bless the Lord. So, Jesus introduced another way to become family. At tingnan mo yung mga katabi mo. Tingnan mo mabuti. Sige, tumingin kayo. Ayan, tingnan mo yan. Okay? Kapatid nyo yan. Forever. Forever and ever. Tayo rin magkikita sa kalangitan. See you. Huwag pa bukas. See you. Who knows when. But because we believe in Jesus, tunay po tayo magkakapatid. At long-lasting na po to. Wala na po tayong iwanan. Forever and ever. Amen. Okay? So Jesus is clearly saying that family is not just about biology, but more so, it is about spiritual unity, our unity in Christ, and shared purpose. Dito po tayo nagiging magkapatid, magkapamilya. Okay? So as we gather here today, magmahalan po tayo. Let's share the love of Jesus Christ. Let's share the grace of our Father God and forgiveness. Ang pag-ibig po, hayaan nating maghari. Tulad ng ating kinanta kanina, ang pag-ibig naghahari. Amen po ba? Magkapatawaran po tayo. And remember, Christ in the family, yung pong pamilya ni Jesus ay hindi perfect. Sino dito? Perfect ang pamilya nyo. Taas ang kamay. Ay, ako nga rin, di perfect family ko. Kilala nyo mga anak ko. We are not perfect. Alright? So, si Jesus lang talaga po ang perfect. So, I'm saying this so that, you learn to accept your family. Ganun talaga. Hindi talaga perfect ang family natin. Okay? And, tulad ni Mary and Joseph, they were not perfect. In fact, naalala niyo yung story natin last week, they were looking for Jesus because Jesus was lost for 3 days. 3 days, and they were so anxious. And then sabi ni Jesus sa kanila, "Why did you seek me? Didn't you know that I was about my Father's business?" Si Jesus kasi perfect eh. So hindi mo ba alam? So hindi nga nila alam. In fact, the Bible said they did not understand Jesus. Di talaga nila naintindihan. Okay? So, his family was not perfect. His brothers and sisters, alam niyo po ba? Hindi sila naniniwala kay Jesus. They only believed in Jesus after the cross. Ganun po ka-imperfect ang family ni Jesus. But it comforts us to know that this family of Jesus was chosen by God. Okay? So tulad ng ating pamilya, ang pamilya din natin ay hindi perpekto. Huwag mo nga hanapin yung perfection sa family. Talagang ganon. Minsan may anak kang mabait, yung isa naman nakakakamot ng ulo, di ba? Meron talagang ganon. So, hindi tayo perfect, but we need to remember that we have been chosen by God. Each one of us. And that makes it so right.
So maski hindi perfect ang ating biological family, hindi bali na meron naman tayong perfect family in Christ Jesus. Amen? Wala po talagang perfect. Kaya huwag niyong hanapin sa pamilya niyo ang wala. I-appreciate niyo kung anong meron kayo. Hindi ba kayo kompleto? Enjoy niyo kung sinong nandyan. Huwag niyo sabihin, ay, wala si ganito, wala si ganyan. Okay, talagang malulungkot kayo kung yun po ang iisipin natin. Praise God, nandito ka. Tayong dalawa, tayo ang pamilya ngayon. Amen? So we need to learn to do that. Alam niyo po, minsan lang po ako madaan sa Manila, no? And minsan, ang dami mong reklamo sa buhay. Naku, dami ko papaayos sa bahay, daming ganito, ililinisin, ganyan. Tapos mapapadaan ka doon sa mga isang buong pamilya, may trapal lang na gano'n sa bakal, tapos nandun yung baby, nakahiga sa sahig, tapos yung nanay magkakatabi, sabi ko, Lord, sorry naman, hiyang-hiya talaga ako sa problema ko. Pag nakakita ako, sabi ko, Lord, paano ko ba nakukuhang magreklamo? Pag nakikita mo may mga taong ganon, na sa kalye na nakatira, trapal lang ang bubong. You can just imagine the discomfort of the baby, di ba? Tapos may makikita ka mga bata, toddlers. Yung mga toddlers natin, madumihan lang yung kamay, andyan na yung nanay, alcohol, di ba? Yung mga bata, ang kakapal na nung putik sa ilalim ng paa. Sabi ko, grabe, ang ingat pala natin sa bata. Ang tibay pala ng tao para makapaglakad ng ganon. Ang kapal na nung putik sa paa, ang lusog pa rin. Sabi ko, grabe pala, sobra tayong masyadong maingat sa bata. Kaya pala ng bata yung ganon. What I'm trying to say is, sometimes sobra tayong makareklamo sa buhay, not knowing, that you are already blessed. So blessed by God. At minsan nakakapagreklamo pa tayo sa buhay. Huwag natin hanapin yung wala. Pasalamatan natin kung anong meron tayo. We have family, just two of you, that's family. Amen? You have food on your table, clothes on your back, that is provision from the Lord. Yung iba wala. As in wala. At matitindi pa ho ang mga problema nila. Kaya minsan pagka may problema ako or nagdadrama-drama lang ako, di ba alam mo minsan may drama ka sa buhay. Gumagawa ka lang ng drama sa buhay. Tapos parang reklamo mo kay Lord, Lord, ba't ganyan-ganyan? Tapos may tatawag sa aking member, kukwento nila sa akin problema nila. Sabi ko, Lord, sorry po, kung makareklamo ko. Yung member kong yon, ganito ang problema. Hiyang-hiya naman talaga ako kay Lord pag makareklamo ko. So, we realize we are already blessed. We realize that Jesus Christ has already come. He has given us all that we need, and all we need to do is to speak the word, speak to Him, pray. Let your petitions be known, and He will provide for us. Amen? So, hindi ba peaceful ang family nyo? Draw peace from the Lord Jesus. Hindi ba maayos ang pamilya nyo? Draw from Jesus Christ. Tandaan nyo, ang tunay na satisfaction, hindi nyo naman makikita yan sa asawa, sa anak. Ang tunay na satisfaction, only Jesus can provide. Kaya huwag nyong hanapin sa asawa nyo. Huwag nyong hanapin sa anak nyo. Kakapusin sila. Tandaan nyo yan. Okay? Minsan may mga babae, ay, nabobore ako, wala na ba tayong gagawin? Dito lang tayo sa bahay. Diba? Nabobore sila. Sabi ko nga, huwag nyo hanapin sa asawa. Hanapin nyo kay Jesus yan. Only Jesus can satisfy your needs. Not anyone. Tandaan nyo yan. The earlier you realize that in life, the better. The wiser you are. Lalo na sa mga bagong kasal, o kaya ilang years na kayo, pag hinanap nyo lahat ang pangangailangan nyo sa asawa nyo, you are in for a disappointment. Big disappointment. Never seek it through your husband or your wife. Seek whatever you need from the Lord, and He will fill your deepest needs. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Amen. So, last na po. So, because Christ is in you, Christ is in the family, pwede po maging payapa maski may kulang sa pamilya. Amen? Christ fulfills our deepest needs. So this Christmas, ang ating takeaway, remember Christ came into the family. Why? Because number one, family is important.
importante ang pamilya mo. Alam mo yan. After a hard day at work, ang takbo mo, bahay, pamilya. Pagkatapos sa school, tapos sa traffic, pamilya rin ang takbo mo. Let us value one another. Jesus has given us family. He came to a family to show us the importance of family. May it be biological, may it be church family, or spiritual family. It's a place that we can run to. Families are important. Number 2, we are loved and forgiven. And that's why we can also extend this grace to others. We can also love and we can also forgive one another in Christ Jesus. And lastly, our families may not be perfect, but remember this, we belong to the perfect family of God. So salamat aming Diyos. As we look away from ourselves and look unto Jesus, we find refuge. We find comfort and peace. At kung anumang katigasan ng aming puso at ayaw ng patawad sa iba, Lord, we ask you that our hearts melt with your grace upon us. That hardness of unforgiveness, we declare, is now melted before you because of your grace. The grace that you have demonstrated to us. We choose to love as you have loved us, to forgive as you have first forgiven us of all our sins. Salamat sa biyaya niyo na pinapaalala niyo sa amin. Itong Kapaskuhan, a celebration to remind us of what Jesus came to do, to save us, to pay for our sins, to show us the great love of the Father and the forgiveness that we receive. Salamat sa aming Panginoon. Salamat aming Diyos. And this is our prayer in Jesus' name. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. And with that, have a Merry Christmas. Pwedeng maging masaya, maski simple lang ang handaan. Maski may konting gusot or friction sa family, may kulang, pwede ka pa rin mag-alak. Amen? Praise God. At para naman doon sa mga first-timers, meron po tayong first time? First time nakarating sa church? Anyone? Puro old time na tayo? I just pray that everyone has received Jesus into their life. Si Jesus po ay pumunta para po tayo maligtas. And if you believe in Him, you know, you are already a child of God. So praise God, everybody is a believer of Jesus. Taas nga lahat ng kamay ng mga believers of Jesus Christ. Amen. Praise God. So masaya ang Pasko dahil kay Kristo. Amen po ba? Come on, let's bless the Lord. Thank you, Lord Jesus.